Para sa mas matagal na pag-iimbak po ng bagoong, at the same time, napakasarap po ng lasa nito, bagay na bagay pong pang side dish, bagay rin pong panghalo sa atin pong mga main dish, ganito po yung proseso na inyo pong gagawin. Dapat po malinisan natin itong mabuti, tanggalin yung mga bagay na hindi po kapareho ng alamang, then, hugasan po natin itong mabuti. Kung napanood nyo po yung paggawa natin ng ating alamang or yung pagpuproseso po nito, hindi po kasi talaga ito hinuhugasan at hindi po talaga pwedeng hugasan para hindi naman po ito uurin or hindi po ito mamaho. Kaya kapag lulutuin na po natin ito, hugasan na po nating mabuti. Pagkatapos mahugasan, ilagay po natin sa isang kawali, then dito po lulutuin po muna natin ito sa suka. Sa ganitong pamamaraan po, mas mapapatagal po natin yung lifespan po ng ating gagawing bagoong. Ito na po yung magsisilbing natural preservatives natin. Sa una po, hindi ko po muna ito hinahalo. Hinahayaan ko po muna itong kumulo ng husto. Then, kapag kulong-kulo na po ito, doon ko na po ito hahaluin ng dahan-dahan. Hanggang sa tuluyan pong maiga yung lahat ng liquid. Kapag tuluyan na po itong nag-dry, hahanguin ko po muna ito. Kung sakaling hindi nyo po nahugasang mabuti yung pinakabagoong at may mga asin pa pong natira rito, mamumuo po ito sa pinakailalim ng inyong kawali. Tanggalin nyo na po iyon, then hugasan nyo po muna yung inyong kawali kung sakaling yun po uli yung inyong gagamitin bago po tayo magluluto ngayon. Sa mantika, gigisahin lang po muna nating mabuti yung ating mga aromatics, which is napakasimple lang, bawang at sibuyas lang po. Dito po sa paglalagay ng sangkap, much better pong masunod na po kung ano po yung gusto nyo. Pwede nyo pong damihan yung sibuyas, pwede pong damihan yung bawang. Sa sili po na gagamitin, nakadepende na rin po ito sa inyo kung gaano kaanghang yung gusto nyo po sa inyong bagoong. Yung mga sukat po na inilagay ko dito, depende po ito sa aking panlasa at depende rin po kung gaano nyo hinugasan yung inyong pong bagoong dahil kapag hindi nyo po ito nahugasang mabuti, medyo mas maalat po ito. Kaya much better pong titikman nyo lagi yung inyong niluluto para alam nyo pa po yung mga panlasa na inyo pong i-adjust. Kung may requested recipe pa nga po pala kayo, don't hesitate to comment down below para sa susunod po magawa naman po ito ng detalyadong video ng inyong mommy loves. Kung gusto nyo rin pong maglagay rito ng karne, lagain nyo po munang mabuti yung karne, then kapag malambot na, isama nyo po dun po sa pagigisa. Kapag gisadong-gisado na po itong ating alamang, maglalagay po ulit tayo rito ng suka. Bukod sa magbabalanse nga po ito ng lasa, tutulong po ito para maging natural preservatives. Hinayaan ko po muna ito ng mga 5 minuto bago ko po hahaluin uli. Dagdag idea lang po, niluluto ko po itong ating bagoong ng nasa 2 oras. Then kapag malapit na pong maluto, pwede na po tayo maglagay pa ng mga pampalasa. Dito po nakadepende na sa inyo, pwede kayo maglagay ng toyo katulad po ng ginagawa ko, pwede rin po yung asin, pwede rin po kayo maglagay ng MSG, again nakadepende na po ito sa inyong preference. At para mas mabalanse pa po yung pinakalasa nito, maglalagay rin po tayo rito ng asukal. Bali ang ginagawa ko po, para alam ko po kung tama na yung alat para sa akin, tinitikman ko po muna ito bago ko po ilagay yung asukal para alam ko rin po kung gaano karami lang pong asukal yung akin pong ilalagay. Yung ganitong pamamaraan po ng pagluluto ko ng bagoong, tested ko na po in 6 months, room temperature lang po, in good condition pa po yung niluto kong bagoong. Yung pagtagal po kasi ng ating mga niluluto, madalas depende po ito kung paano po natin ito pinrepare. Okay na to, luto na po yung ating bagoong. Palalamigin ko lang po muna ito bago ko po isasalin sa mga garapon. Pwede ko na pong ibenta, pwede ko na pong i-stock sa aming tahanan. Hanggang sa muli po nating pagluluto!